numero po tayo. Hindi tayo nag-over. Pero nung nakaraang Sunday, yung ating 8 to 10 ay overflow tayo, no? Kaya tayo hindi nagpipicture-picture kasi baka hindi tayo makapantay sa panuntunan. Kaya nung Sunday ay medyo kinosolidate natin. So, may mga dadalo nga, sabi ko, i-load niyo yung second service. But today is good. Okay, buksan natin Bible in the book of Acts chapter 3 verse 1 to 10. And may topic today is about miracles. Sabi nga natin, milagro ng Diyos, himala ng Panginoon. Sabi nga natin, ang Diyos ay Diyos ng himala. Ang Diyos ay Diyos ng pagpapala. Amen? Ang Diyos ay Diyos ng mga pangako niya. Lahat ng bagay patungkol sa Diyos, ito ay totoo at hindi nagsisinungaling. Walang nasulat sa Bible na hindi totoong nangyari at patuloy na mangyayari dahil ang nagsalita nito ay ang Diyos. Amen? Kaya tingnan natin po ang ating pong mga teksto. At habang pong ito ay binubulay-bulay ko, ay the Lord spoke to me through these verses. Ang sabi na Acts chapter 3 verse 1 to 10. One day, Peter and John were going up to the temple at the time of prayer, at 3 in the afternoon. Now, a man who was lame from the birth was being carried to the temple gate and called Beautiful, where he was put every day to beg from those going into the temple. Ang ibig sabihin, mula po nung siya'y bata, ay siya po ay cripple. Dinadala doon ay pilay, no? Since birth. Marahil ang paa nito ay payat kasi ang isang nakita ko ay pag may problema ay hindi na-exercise, ito ay mayroong kapansanan. At ang sabi ng Bible, since birth. At ang sabi dito, verse 3, when he saw Peter and John about to enter, he asked them for money. Peter looked straight at him and did John. Then Peter said, look at us. Ang sabi ng Bible, then, so that the man gave them in attention, expecting to get something from them. In verse 6, and Peter said, silver and gold I do not have. What I do have, I give you. In the name of Jesus Christ of Nazareth, walk. In verse 7, taking him by the right hand, and he helped him up, and instantly the man's feet and ankle become strong. Sabi nga natin, instant. Naniniwala kayo ang miracles ng Panginoon ay biglang darating. Amen. At ang sabi ng Bible, verse 8, he jumped to his feet and began to walk. Then he went with them into the temple court, walking and jumping and praising God. Amen. Tayo naniniwala ito ang panahon, no, ng pagtayo, paglalakad. Hindi kayang pahintuin ng Diyos. Ng kaaway pala ang lahat ng gagawin ng Diyos. Everybody jumping. Amen po ba? Amen. Amen ba? Lahat ay lulundag na hindi naman ginagawa ng crippled man, bigla lumundag. Ang milagro ng Diyos ay yung mga bagay na hindi mo dating ginagawa ay magagawa mo. Yung mga dating wala ka ay magkakaroon ka. That is a miracle from the Lord. Since birth, I repeat, since birth, dinadala ito doon sa temple gate, beautiful, at nagbebeg lang siya, umaasa siya sa limos. Pero mga makulog kapatid, pag naghimala ang Diyos, hindi ka naman lilimos, ikay tatayo, lulundag at magpupuri sa ating Panginoon. Amen? Ang sabi ng verse 9, when all the people saw him walking and praising God, they recognized him as the same man who used to sit begging at the temple gate and called Beautiful, and they were filled with wonders and amazement at what had happened to him. Maraming nakakita. The same man na pilay na ngayon ay lumulundag.
Sabihin mo sa tabi mo, kaway-kaway, makikita ng maraming tao, magiging iba ang buhay mo. Amen. Hello? Kaya sa lahat ng nanonood, ipakikita ng Diyos sa kaibigan mo, ipakikita ng Diyos sa kapitbahay mo, ipakikita ng Diyos sa mga nakatingin sa iyo na dati kang lumpo na ikay lulundag sa tuwa at magpupuri sa Panginoon. And that is the miracles of the Lord. In verse 11, while the man held unto Peter and John, all the people were astonished and came running to them in the place called Simon's Colon. When Peter saw this, he said to them, fellow Israelite, why does this surprise you? Why do you stare as us as if it our own power or godliness he had made these men walk? Marami nagtataka. Amen? Marami nagtataka nung makita ni Pedro. Pero sa Diyos ay walang imposible. Amen? Sabihin po natin, I need miracles. Sino Sino ang nangangailangan ng himala? Taas ang kamay. Everybody. Amen? Lahat tayo nagnanasa. And my topic today is how. Sabihin natin, how God's miracle happen to our lives. Amen. Ito ang panahon na lulundag. Amen po ba? Lulundag ka sa galak, lulundag ka sa tuwa. Amen? Alam niyo itong beggar na ito, begging, sabi nga, umaasa lamang, binubuhat siya ng mga nakakakita sa kanya. Since birth, siya'y dinadala doon sa temple called Beautiful. Ang ibig sabihin na kanyang pag-asa ay sa tao. Amen? Amen po ba? Ang pag-asa kanya. Pero nung pagkakataong ito, may milagro. Marahil yung nakakita sa kanya ay isa sa nagdadala. Isa sa nagbubuhat. Amen? Pero nung makita, di ba parehong tao yan? Yan din yung binubuhat natin, pero ngayon ba't nakakalakad na? And it's because of Jesus. So dito, in my meditation and one of my devotion, I survey verse 1 up to 12. And I put some few things, important things, for us to experience miracles upon miracles. And let us go to verse 1. Yan ang unang-unang sikreto kung bakit nangyari ang himala na kahit sila'y pilay, ay pumupunta siya sa temple court. Are you with me? Hindi dahil, kasi alam naman natin, no, lalo sa Quiapo, doon nakalagay ang mga naglilimos. Kasi siyempre, makadiyos at papasok doon. Nakaw niyo po ba? Hello? Pero dito makikita natin, merong striking word kung bakit nag-draw yung miracles. Ang sabi diyan, one day Peter and John were going to the temple in the time of prayer. Sabi natin, prayer. Alam nyo, we will experience miracle where prayer is present. Habang may nananalangin, huwag tayong magsawang maghintay sapagkat ang Diyos ay dumidinig sa panalangin. Sabi nga natin, prayer. Amen? Huwag tayong magsasawang lumuhod, huwag tayong magsasawang manalangin sa Kanya. Dahil ang Diyos ay Diyos na dumidinig ng panalangin. Amen? Ilang taong ka naman naghihintay sa prayer mo? Ilang araw ka na bang, ilang oras kang manalangin? Mga kapatid, ito ang panahon na ang Diyos ay sumasagot sa iyong panalangin. Kaya napakahalaga ang prayer. Prayer, it is not an activity. Prayer, it is not a religious act of pure faith to the Lord, but prayer is an attitude of our lives. Ito ay asal na ugaliin na natin na tayo mag-prayer. Panalangin, ito po ay hindi para tayo pagpalain ng Diyos, kundi panalangin ay hahawakan ng Diyos ang buhay natin. And that is prayer. Maraming istorya sa Bible. When they pray, God's miracle happen. You know, especially, ang isang the prayer man is Daniel. Nung pinagbawal ni King Darius at naipasa sa hukuman na walang mananalangin maliban sa Haring Darius, si Daniel ay isa sa naapektuhan dahil alam ng Diyos si Daniel. Amen? Ibinaba yun, wala magpipray. Ang hari lamang.
Pero si Daniel, hindi natigilang manalangin. Bagamat maraming espiya ang kaharian dahil out of jealousy naman talaga ang dahilan kung bakit yun ay pinasa. Pero Daniel, hindi na siya napahadlang. And pray Daniel 3 times on more than 3 times a day. Umaakyat pa doon sa kanyang top at nananalangin. Yung nga lang, isinumbong siya. Ang sabi ni Haring Darius, mahal na hari, meron pong lumabag sa inyong kautusan. Ang pangalan niya si Daniel. Amen. Walang nagawa kundi si dakutin o damputin. At ano ang naging punishment? Inilagay si Daniel saan? Doon sa isang kuweba o balon na maraming leon. At nung inihulog si Daniel, to cut the story, hindi man lang kinain si Daniel sapagkat Daniel is a man of prayer. When the prayer is present in our day-to-day living, you will experience miracle. Kahit nagbabanta na ang leon, literally, gutom na gutom ang leon, hindi nagawang sakmalin si Daniel. Amen? Sapagkat Daniel covered by the power of the living God. When we do prayer, miracles happen. Early in the morning, ask God, Lord, thank you for the beautiful morning. Paghinlay natin sa gabi, manalangin tayo. Kaya sabi ng Bible, pray without ceasing. Hindi naman yung walang hinto na kada ikay lumalakad, kundi spontaneously, pinananabakihan mo ang pakipag-usap din sa Diyos. Sapagkat prayer is talking to your God. Prayer is talking to your Creator. Even Jesus Christ, the Son of the living God, meron siyang pagkakataon na umaakit siya sa solitary place, iniiwan niya ang ministry, iniiwan niya ang mga disciples doon sa baba, nagkakaroon siya ng special time for His Father doon sa solitary place, the mountain. At pagkatapos siya nagpipray. Bago siya i-betray, prayer is the key. When Jesus Christ, before hanging on the cross, prayer ang nagbigay sa kanya ng lakas. When He prayed, Jesus sa Gethsemane. Kaya makita natin ang mga disipulo ay laging sinasama ng Panginoon. Kaya nakiusap pa si Jesus Christ, can you give me a time for prayer? Ang sabi ni Jesus sa mga disciples. Because Jesus know about the power of prayer. Because Jesus Christ know the miracles through prayer. Amen. Change everything. Prayer can change everything. Naalala nyo, sila Esther, yung mga Hudyo, sila Mordecai, na ang mga Hudyo ay papatayin. Nag-ayunot, nag-pray. Ang sabi ni Esther, okay, handa akong mamatay. No? Nagpaganda siya at papasok sa hari. Ang mga Hudyo ay nanalangin, nag-ayuno. At nung humarap si Esther sa mahal na hari, imposibleng maganap sapagkat hindi niya time para siya ang umupo sa trono bilang reyna at napakaraming asawa ng hari. Pero kahit wala siya sa time, God changed the situation through the prayer. At itinuro yung baston ng hari, magsalita ka, mahal na reyna. Naghanda ako ng piging at nabaliktad. Amen? Yung nagbanta ng hindi maganda ang namatay. Prayer. Amen? Prayer is also the cloth, damit ng proteksyon sa bawat isa. Pray, 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 pray. Amen? Kaya lagi tayo manalangin. Amen ba? Itong mga nakaraang araw, tumawag sa akin ng isang pulis, Bishop, simula na po na sibag, baka pwedeng kayo magturo sa 4 na barangay. Sabi ko, pagsama-samahin mo na lang, dahil tayo may social distance, kumuha na isang covered court. Ay siyempre, misis ko, ingat ka. Pero narsinig ko yung impormasyon, Lord God, I pray. Cover me by your blood. Amen? At purihin ng Panginoon, nasa kulang-kulang mahigit 30 na surrenderies at tumanggap sa ating Panginoon. So prayer. When the prayer is present, Acts chapter 1, God's visitation is there. Di ba sabi ng Bible? 2-3 gather in my name, I am in the midst of them. 2 o 3 nakakatipon sa kanyang pangalan, siya ay nasa ating kalagitnaan. Kaya when we pray with agreement,
God's visiting our place. Amen? Kaya sabi ng Bible, whatever we agree in one things, God will answer our prayer. And that is prayer. Kaya sa pamilya, lagi kayo mag-pray. Amen? Lagi mag-pray. Amen. Kami pamilya, bagamat dalawa yung malayo, twice a week, nag-o-online sila. Okay, let us pray. Pray, pray. Kasi ang prayer ay kayang abutin ang hindi mo kayang abutin. Ang prayer kayang gawin ang hindi mo kayang gawin. Because we are limited being. But through prayer, God's move. When you pray, God move. You do not pray, you move. Pag hindi ka nagpipray, ikaw nakikilos. Pero pag ikaw nagpipray, ang Diyos ang kikilos. Kaya let us pray, pray, pray. Huwag mong kayanin ang isang bagay na hindi mo kayang gawin. Ipagawa mo sa Diyos na may kaya ng lahat. Amen? Lord, ito pinagpipray ko, Panginoon, in the name of Jesus. And verse 3, let us go to verse 3. Ang sabi dito sa verse 3, when saw Peter and John about to enter, he asked them for money. Nung makita nila si Pedro at John, he asked for money. Ang ibig sabihin nung crippled man, ito ang solusyon ko. But deeper to that, iba. Ay sino naman si Pedro? Mangisda yan. Wala naman pera talaga yan. Nakuha niyo po ba ako? At nung araw, iba ang damit ng marangal na damit. Amen? Iba ang damit. Kahit sa atin pumunta ka sa probinsya, iba damit. Pumunta ka na Maynila, iba damit. Di ba? Nakuha niyo po ba? Kasi minsan, status symbol yung damit. Kita niyo si Moses. Kailan nalaman ni Moses na hindi talaga siya pamilya ni Paraon? Nung hinanap niya ang tampipin na pinag-anudan sa kanya. Nung makita niya yung tampipin na andon yung original na ibinalot, nung sanggol siya, ay hindi kakulay nung hari na reyna. Nung nakita niya kulay ng mga alipin. Identify na talaga siya ay wala doon sa royal family. The same. Pero tandaan natin, God will change the color of your cloth. Amen? Ang isang bagay na nakita ko dito, miracle happen when the presence of God is present. Dala-dala nila Pedro at Juan ang presensya ng Panginoon. Amen? Kaya ang sabi niya, silver and gold we have none, but in the name of Jesus, rise up and walk. He carry. Ang sabi ng maraming taong theologian, nung ang Panginoong Jesus ay nasa krus ng Kalbaryo, mayroong nahating kurtina nung siya ay namatay. Ang sabi ng iba'y, ang kurtinang yon ay ang namamagitan sa presensya ng Diyos at sa mga tao. But when the curtain cut, ang ibig sabihin, everybody experienced the presence of God. Kasi nung sa Old Testament talaga naman, ang nakapasok lang sa Holies of Holies ay ang mga sacerdote. Amen po ba? Yung mga hindi, naghihintay na lamang. At pag yung damit ng sacerdote ay umingay, ang ibig sabihin, sumayaw. Ang ibig sabihin, tinanggap ang pagsamba. Pero pag bumaksak na lamang at hindi na kumalingling, ang ibig sabihin, patay. Hihilahin nila pabalik. At magpipray na naman sila ng panaybago. Pero sa ating kapanahunan, everybody experience the presence of God. Everybody, tanda natin. Amen? Amen po ba? Kaya makikita natin dito, napakahalaga ang bawat isa. Sa ating kapanahunan, ang Diyos ay hindi na talaga literal kikilos, but through everyone. Katulad na sinabi ni John the Baptist sa John chapter 1, verse 1 to 3. He is not the light, but through Him, many people might believe in the light. He witnessed. Amen? John the Baptist witness. Ang sabi ng Bible. Amen? Ilagay mo si John chapter 1, verse 2. Verse 1 to 3. Sorry, John chapter 1. Ay, nagkamali ako ng point. So sabihin nga natin, presence of God. Another verses yan, John chapter 2. Ang sabi diyan, in the beginning, when the Word and the Word was with God, and the Word was God. Verse 2. Ano ang sabi ng Bible? He was with God in the beginning. Verse 3. Ano ang sabi ng Bible? Through Him, all things were made. Without Him, nothing was made.
has been made. Verse 4. Ano sabi ng verse 4? To him is was life, and the life was the light of men. In verse 5, and the light shined in the darkness, but the darkness does not understood it. Verse 6. Ano sabi ng verse 6? And came, sabi dito, and there came a man who was sent God, his name is John. So maraming hindi nakakaunawa sa salita ng Panginoon at ng ilaw. Pero ang sabi niya, may isang tao na ang pangalan ay Juan. Ano sabi ng verse 6? There was a man who was sent from God, his name was John. Verse 7. Ano ang sabi ng verse 7? He came as a witness to testify concerning the light, so that through him all men might believe. Sabi natin, through me. Nung panahong yon, mga kapatid, yung cripple man wala ng pag-asa. Kasi mula nung bata, hindi ko alam kung ilang taon na siya noon, nung siya binibitbit doon sa temple court. But, marami naman pumupunta din tao doon. Pwede silang manlimos. Pero when the crippled men saw Peter and John, may ibang dating siya. Para bang naramdaman niya, iba tong dalawang ito. Merong dinadala ito. Amen? Na magiging solusyon sa akin. Pero akala, nung pulubi ay pera ibibigay. Pero may higit na maganda palang ibibigay, ito ang siya'y lumakad at tumayo. Remember this. In our present generation, what happening today? People looking at us. Amen? Na asking, expecting to get something from you. Nang sabi ganon, iba ito. Amen? Kaya sa bawat isa, tayo ay carrier of God's presence. Binabago ng Diyos ang lugar pag ikay dumarating sa lugar na yon. Pinasasaya ng Diyos ang lugar dahil may daladala kang kasayahan. Pinapapayapa ng Diyos ang isang lugar dahil daladala mo ang kapayapaan. Lumalaganap ang pagmamahal sa isang lugar, daladala mo ang pagmamahal ng Diyos. Ganyan ang nakita ng crippled man kay Peter and John. May daladala siya. Kaya nga, bagamat pera ang inaasahan ng bula ng pilay, higit sa pera ang ibinigay. Dahil sabi ni Peter, what I have, in the name of Jesus, rise up and walk. Tandaan natin, meron tayong daladala na kasagutan sa iba. Mga himalay mangyayari dahil yung kinikilala natin Diyos ay makapangyarihan. Amen? Amen po ba? May tatawag sa iyo, magpapapray sa iyo, yung mga kaibigan mo, yung mga klase mo, hihingi sa iyo ng payo, lalapit sa iyo. Sapagkat alam nila, may daladala kang solusyon. Hindi ikaw ang solusyon, pero yung daladala mo ay isang solusyon na magbibigay sa iyo ng kapayapaan, pagmamahal, pagbabago at pagpapala na magtatayo sa iyong pagkapilay. Kaya when the crippled man si Peter and John, he asked him for help. He asked him. Pero sabi nga ni Peter and John, ano ang sabi ng verse 3? When we saw Peter and John about to enter, he asked them for money. Pero wala naman talaga silang pera. Pero sabi ni Peter, what I have. Amen? Anong meron kami? Ang sabi dito. What I do not have. Silver and gold, or I do not have. Alam nyo, hindi naman lahat talaga kasagutan ni gold, silver. Sa ang himala, hindi lang naman talaga sa gold and silver. Nung pagkakataong yun, sa tingin nyo kaya, kung ibinigay ni Peter ang gold, lumpo naman siya, hindi niya may enjoy. Binigyan mo akong ginto, hindi naman ako makalakad. Binigyan mo akong silver, hindi ako makalakad. Sapagkat ng oras na yon, hindi naman talaga ang unang kailangan ng taong ito ay ginto o pera, ang kailangan ni tumayo. Yun ang napakahalang bagay ni himala na kailangan niya. Minsan kasi ang himala akala natin silver. Minsan akala natin ang himala ay gold o pera. Pero meron kang higit na kailangan, yun ang kailangan mong makuha dahil yun ang importante sa buhay mo. Kasi sa ngayon, importante ang ginto sa kanila, ang silver. Pero ngayon, nawala ng halaga lahat. Pero merong napakahalaga
na pwede nating maranasan bilang himala. Amen? Kaya nung sabing ganon, what I have, in the name of Jesus, rise up. Nayanig na karoon ng impact ang lugar. Di ba yan yung taong dinala natin doon na lumpo? Pero ngayon siya ay tumatalon at nagpupuri sa Panginoon. Kaya miracles happen when the presence of God is present. Through us, we carry the presence of God. Through you, maybe your friends will experience miracles of love, miracles of peace. Hindi lang naman yung testimony, I am blessed, I have a car, I have a house and lot, I have a mansion, condominium, everything. Pero akala natin yun na importante. Hindi natin alam, merong pinaka-primary need ang tao na hindi kayang bayaran ng gold and silver. Nawawala yun. But the crippled man experience the great blessing he need to raise up and walk. Amen? Kasi nung siya nakatayo, pwede niya na magtrabaho, magkaroon siya ng pera. Siya nakatayo, pwede naman siyang magnegosyo, magkaroon siya ng gold and silver. Yun ang himala ng Panginoon. And when the presence of God we carry, God use us to do miracles. Amen? Amen po ba? So sabihin natin may himala. Amen, may himala. Ito ang Diyos na himala. Ito ang araw ng himala. Ito ang araw ng kagalingan. Ito ang araw ng pagpapala. Ito ang araw ng pagbabago ng buhay. Amen? So palampakan natin ang ating Panginoon. When the presence of God is there, miracle happen. Like in John chapter 2, yung pinos kanina, isang kasalan ang nangyari sa Cana, Galilee. Nagkulang ng alak, but Jesus Christ is there. Gumawa siya ng himala. Amen. Kaya makita natin, during the time of Jesus, every places where Jesus Christ visited, He will bless the place. Nung may sakit yung bianan o asawa ni Peter, pinuntahan ni Jesus. Yung anak ni Susan at Chusa, na nabalitaan si Jesus ay nagpapagaling. Ang sabi ng babae na chief of staff ni Herodes, unbeliever, ang sabi kay Jesus, sabihin mo lang na ang anak ko'y magaling. Huwag ka nang pumunta sa aming bahay, siya'y gagaling. Ang sabi ni Jesus, ngayon ako nakakita ng isang pananampalatayang katulad nito. Katulad ng sinabi ng Roman centurion din. Si Susana Chusa ay chief of staff ni King Herod. At nung umuwi sa tahanan, sinalubong siya ng katulong, naglalakad at masigla na yung bata. At ang sabi niya, ano oras? The same time na sinabi ng Panginoon, ang himala. Umuwi ka, magaling na ang iyong anak. Amen ba? At kung you re-research, si Susana at Chusa, siya ang isa sa supporter ni Jesus Christ during that time. In all means, ang sabi ng Bible. Kaya miracles will happen. Kaya makita natin ang kailangan natin, Lord, pangunahan mo. Ikaw patuloy na mag-minister. In verse 4, let us read verse 4. Ano sabi ng verse 4? Peter looked straight to him and did John. When Peter said, look at us, in verse 5, so the man gave them his attention, expecting to get something from them. And sa verse 4, makikita natin, God's miracle happen when everyone have expectation. Amen? May expectation lagi tayo. Amen? May expectation tayo. There is no place of miracles, but we have God of miracle. Are you with me? In His time, He makes all things beautiful in His time. Kaya sabi ng crippled man, expecting to get something from them. Umaasang siya ay tatanggap ng himala.
Kaya sa bawat isa atin, huwag tayong mawalan ng pag-asa. Magkaroon tayo lagi na expectation, Lord, may mangyayari kang himala. Amen? Magugulat na lang ako sa himala mo. Ngayong umagang ito, may gagawin ka. Amen po ba? Are you with me? Kasi napakahalaga po yung expectation. Amen? Expecting to get something. Yun ay si Peter, expecting to get something. How much more sa God? Kasi expectation, in my outline, in my research, the word look at us, word, expectation is hunger for more. Pag daw ikay tumitingin sa Diyos, kung itong cripple man na ito si Peter lamang at diyan ang tiningnan, umasa siyang siya'y merong matatanggap. How much more kung ikaw ay kay Lord titingin, lalo kang merong aasahan. Expecting to get something. Lord, this is the day. Amen? In the midst of this COVID, sunod-sunod ang bagyo. Nagpapasalamat nga pala tayo. Yung ating nalikom na halaga nung nakaraang Sunday na sacrificial offering, no? Ay hindi naman ako makakasama doon sa Bicol. Tinagpo namin ni Mrs. yung organizer. Nagsalubong na lang kami sa Wawa. Ating tinransfer yung pera at nagpapasalamat. Nakabili ng ilang sakong bigas. Overall, ang LJM ay nakapagbigay ng 60 sakong bigas. Overall, ang nadalang pera doon kasama ang mga things, 300,000. Walang nilapitang negosyante. Lahat ng Christian churches. Amen? Kaya tayo naniniwala, God is a God of miracle. Nung dumating sila sa ilang lugar sa Albay, nakita nga ni Mrs. Kasama pala yung mga babae pastora. Ayun, sabi ko, sa susunod, sasama na ako. Hindi pa rin. Pero tandaan natin, kung sila ay mayroong pag-asa, kasi diniretso sa church, yung ministerial head doon, ministerial head dito, nag-usap, okay. Talaga may mga umarkila ng mga sasakyan. Yung expectation nila, kilo-kilo. Nung nakita nila ay sako-sako, abay nagluluhaan. Inaasahan lang namin 10 kilo, inaasahan lang namin ni noodles. Pero ito pala, minsan ganon ang Diyos pag naghimala. Yung inaasahan mo, hihigitan ng Diyos. Amen? We have a big, big God. Mangangarap ka rin lang, ay huwag mong tipirin. Di ba? Amen? Lord, sige na naman. Sige, inaasahan ko to, ha? Amen. Kasi God is a God of miracles. Kaya itong cripple man na ito, when they saw Peter and John expecting to get something, ay meron pong natanggap. Ano pa kaya tayo kung kay Lord tayo umaasa? Your expectation, not from men, but from God. Amen? So wag nating alsin na expectation. Lord, umaasa ako. Amen. Umaasa ako. Ang Diyos ay patuloy nakikilos. Ang sabi sa Tagalog, ang ganda ng binasa ko. Sa verse 5, tumingin ang ngasya sa kanila sa pag-asang siya'y lilimusan. Alam niyo, limos ang gusto niya. Ang ibinigay ng Diyos, paglakad. Amen? Ganun ang milagro ng Panginoon. Ang inaasahan ng pilay na ito ay limos lamang. Pero ang binigay ng Diyos ay habang buhay na paglakad at ito'y hindi limos kundi himala ng Diyos. Ang ibig sabihin, maliit lang ang inaasahan ng pilay na ito. Pero ang ibinigay ng Diyos habang buhay, kaya siya biglang tumalon at nagpuri sa Diyos. Kaya kung ano mga expectation natin mga kapatid, na andito tayo sa sanctuaryo, nasa online, ano man na expectation mo. Yung lalaking pilay na ito, ang expectation niya ay malimos lang. Pero higit sa limos ang ibinigay ng Diyos. Ano man ang inaasahan natin, maliit man, malaki ang gantimpala ng Diyos.
Lord, salamat po. Amen. Amen po ba? So, palapakan natin ang ating Panginoon. In verse 6, ang sabi ng verse 6, and Peter said, silver and gold I have none. What do I have? I give to you. In the name of Jesus of Nazareth, walk. Ano ang ibig sabihin ito? God's miracle happen in the right authority. From the right authority. Sabihin natin, from the right authority. God's power or miracles happen in the right authority. Who to whom? From Jesus. Hindi naman sinabi ni Peter, tumayo ka sa pangalan ko. Amen. Ginamit niya ang pinakamataas sa lahat ng pangalan. Ito ay ang pangalan ng Panginoong Jesus. And miracles happen when the Most High God move and recognize the higher authority. Kaya sa verse 6, God's miracle or power happen in the right authority. And the right authority is the name of Jesus. Amen? Amen po ba? Yes, magpasalamat ka sa pastor. Thank you. Pero, huwag tumanggap ng kaluwalhatian yung pastor sapagkat yun ay ginamit lang si Peter. Nakita nyo? Maraming ang lumuhod. May lumuhod pa kay Peter. Ang Diyos ang sambahin mo, hindi ako. Amen po ba? Miracles always happen when the right authority move. And who is? The Lord Jesus Christ. Kapag ang Panginoon na ang kumilos, mga kapatid, wow. And that is the truth. Ano sabi ng Bible? Colossians chapter 1, verse 15, all authority given to Him. He is the visible image of the invisible God. In heaven, on earth, power, rulers. Ang sabi ng Bible, the supremacy of Jesus Christ. Basahin natin. For Him all things were made. Things on heaven, on earth, visible, invisible, whether throne or power or rulers, authorities, all things were created by Him and for Him. Verse 17. Tingnan natin ang verse 17. He is before all things, in Him all things hold together. Ang ganda sa Tagalog niyan. Na sa Kanya nakasalalay ang kaayusan ng lahat ng bagay. Gusto natin maayos ang ating pamilya? Miracles. Gusto natin ayusin ng Diyos ang ating kinabukasan? Jesus Christ. Everything. Kaya hindi natin masasabing ang buhay natin ngayon ito, yun ang habang panahon. Amen? Kaya nung ako'y naando sa mga surrenderies nung Biyernes ng hapon, ginabi na kami. Talagang ayaw umalis. Inisa-isa ko silang pagsilitain. Yung isa, 18 anyos nagsimula ang mag-addict, ngayon ay 64. Payat na. Yung isa, 43 years old, matanda pa sa akin. Pero sabi ko, ang Diyos ay Diyos ng kinabukasan. Tanggapin nyo lamang ang Panginoon, babaguhin ng Diyos ang bukas nyo. Slightly nagpatotoo ko, dati din ako nag-addict nung unang panahon. Tinakwil ako, lumayas ako sa amin. Pero because of Jesus Christ, changed everything. Alam nyo, yung isa kinakausap ko, umiiyak. Merong pang babae. 3 anak. Anak na ang nagsuplong. Dahil nasa CR ang daming foil. Kaya sa Diyos, lagi may pag-asa. Nasa right authority. Siya yung may authority na hawak niya kapangyarihan. He hold everything. Thrones, ang sabi ng Bible, rulers, everything created for Him and in Him. Kaya makita natin, miracles happen in the right authority. And the right authority, let us exalt the name of Jesus. Ang sabi ng 6, ngunit sinabi ni Pedro, wala akong pilak o ginto, ngunit may iba akong ibibigay sa iyo. Sa pangalan ni Jesucristong taga Nazareth, tumayo ka at lumakad. Tumayo nga at lumakad at lumundag. Because of Jesus Christ. And the last one, before I close, last 2. Verse 8. Ang sabi ng verse 8,
He jumped to his feet and began to walk. Then he went with them into the temple court, walking and jumping and praising God. Miracles happen when God is glorifying. Sabi nga natin, miracles happen when God is glorifying. Pag ang Diyos ang naluluwalhati, laging may himala. Amen? Laging may himala. Kaya ang kaluwalhatian, anuman nangyayaring tagumpay, anuman nangyayari, luwalhatian natin ang Diyos na buhay. Because He is the author and the finisher of our faith. Amen? He is the author and the finisher of our faith. Binigyan ka ng maliit na bagay, luwalhatiin mo ang Panginoon. Binigyan ka ng panyo, luwalhatiin mo ang Panginoon. Amen? Kumakain tayo ng almusal, luwalhatiin mo, pasalamatan ng Diyos. Kahit pinakamaliit na bagay, iinumin tubig, bago nating inumin, luwalhatiin natin ang Panginoon at pasalamatan. Dahil pag ikay mapagpasalamat at itinataas mo lagi, Panginoon, miracles always happen. God will supply your water, your food, your cloth, everything. When God is glorified, miracles is happening. Amen? Kaya minsan nahihinder, nag-glorify na ang tao. Amen? Nag-glorify na. Yung ba kahit hindi ka umimik, para bang tumataas ang pumapalakpak ang tenga mo. Amen? Ramdam ng Diyos, yes. Pero may kaunting ego, masipag yata ako. Di ba? Amen po ba? Hello? Kaya wag natin kukuhanin. Alam niyo, napansin ko, pag masyado nang nababawasan ang kaluwalhatian ng Diyos at nakakabahagi na yung tao, yun ang very danger. Nai-exalt na pangalan ng tao. Kinalala ko po yung istorya ni Catherine Coltman. He is a woman of anointing before Benny Hinn. If you want to visit his Google, Catherine Coltman. And I read her biography. Dumangating ang sandali, pag magkukrusade ang babaeng ito ng Panginoon sa Catherine Coltman, ang mga tao'y dumadagsa. Hindi na si Jesus ang nalilip. Alam niyo, dumating ang sandali, kinuha na siya. Nagka-problema siya nung una. Ikalawa, nakabalik siya at kinuha na. Amen? Ang sabi ng Bible, habang ikay pinagpapala, lalo kang magpakumbaba, at ang papakumbaba, lalo kang itataas ng Panginoon. Amen. Hindi sintayog ng pangarap mo natupad, ang sintayog din ng ulo mo't lumalaki. Ang Diyos ang hayaan nating maitaas. Salamat, Panginoon. Amen? And miracles happen when God glorify. Ano sabi ng verse 8? Paluksong itong tumayo at nagsimulang lumakad. Pumasok siya sa templong kasama nila habang naglalakad at lumulundag na nagpupuri sa Diyos. Nagpapasalamat sa ating Panginoon. And the last one, verse 11 and 12. Ano ang sabi ng verse 11? Nakahawak pa siya kina Pedro at Juan sa lugar na tinatawag na Portiki ni Solomon. Napatakbong lumapit sa kanila ang mga taong takang-taka sa nangyayari. Kaya sinabi ni Pedro sa mga tao, mga Israelita, bakit kayo nagtataka sa nangyaring ito? Bakit nyo kami tinitingnan ng ganyan? Akala ba ninyo napalakad namin siya dahil sa sarili naming kapangyarihan at kabanalan? Hindi. Kaya makita natin na gusto nila maluwalhati ang Diyos. Nakatingin sa kanila para bang gusto na sambahin. Amen po ba? Nakatingin, lumakad. Para gusto na pag-alayan. Sabi ni Pedro, hindi!
Ang sabi nila, bakit nyo kami tinitignan ng ganyan? Akala ba niyo napalakad namin siya dahil sa sarili naming kapangyarihan o kabanalan? Dahil sa Panginoon Kristo. Alam niyo ito. Hindi porke tayo pinagpapala ng Panginoon ikay banal. Hindi dahil yung kapangyarihan. Ito'y dahil ang Diyos ay puspos ng biyaya. Because He is a God of love and grace. Hindi dahil kay banal. Hindi dahil kay matuwid. Hindi lang dahil doon. At huwag mo naman sisisihin ang sarili mo. Pag hindi ako pinagpapala, sabihin mo, hindi naman ako banal. Ang ulan ay pinapapatak sa kapanahunan, sa masama man o mabuti. Tandaan natin niya. Ang ulan ay pinapapatak ng Diyos sa nangangailangan, masama man o mabuti. Dahil ang Diyos ay Diyos ng grasya at pagmamahal. Kaya tayo bilang mga anak ng Panginoon, as I close, we will experience miracles. Always glorify God. Amen? Lahat ng gagawin natin, samasambahin natin ang Panginoon. Every day is a miracle. There is no time for miracles. There is no place. We have a God of miracles. San man tayo naroon, ang himalay mararanasan mo. When God glorify. And start to glorify God in your work. Start to glorify God in your home, in your study, in your job, wherever we are. Start to glorify God, and miracles happen every time. Tayo po tumayo. Let us sing, to God be the glory, to God be the glory. At ako'y naniniwala, tinanggap mo na ang himala ng Panginoon. Amen? Magpasalamat ka ngayon, kapatid kaibigan na nakikinig. You receive now the miracles. This is the day that the Lord has made for you to rejoice and celebrate. And let us give thanks to the Lord. Amen. Palapakan natin ang Panginoon. Let us worship Him. Sing and glorify His name. Yes, oh God. Yes. Be the glory. To God be the glory. To God. Luwalhatiin natin ang Panginoon. Miracles happen when the prayer is present. Be the glory. Do not give up. Do pray. For the things Miracles happen He has to our lives when the presence of God is present. done. And God's miracle happen whenever we have expectation. Expect great things from Him and glorify Him. To God be the glory for the things He has done. Sing it. Ilagay natin ating kamay sa ating puso. Hayaan natin, pakinggan natin ang ating puso. When we give praise to the Lord and glorifying His name. To the glory. To God be the glory. For the things He has done. Kapatid, kaibigan, noon pa'y gumagawa na ng himala ang Diyos sa iyo. Mga hindi mabilang na pagpapala at himala ang ginagawa niya hanggang ngayon. What we need today is to glorify God in the midst of miracles. Start to glorify God and give thanks. Simula mong pasalamatan mula noon hanggang ngayon. Kung isa-isahin natin ng di mabilang nagalaw at kapangyarihan ng Diyos, masasabi mo na ito'y mga himala.
At upang patuloy na mangyari ang himalang yan, start to glorify God. Pasalamatan mo siya. Any word of thanksgiving from your heart. Talk to your Father. Say, thank you, Lord. Thank you for your salvation. Thank you for healing. Thank you, Lord, for the redempting power of the blood of Jesus. Thank you. Come on. Sige po, pasalamatan natin ang ating Panginoon. Yes. Ibalik mo sa Kanya ang lahat ng papuri, ang pasalamat. Ibalik mo sa Kanya dahil siya ay gumagawa ng patuloy na himala sa buhay mo. Huwag kang mag-alala. Jesus is still there. He is a God of miracles. Yes. Salamat, Panginoon. Salamat, dakilang Diyos. For the last time, sing it. To God be the glory. To God be the glory. To God be the glory for the things He has done with His blood. With His blood, He has saved me. With His power, He has raised me. To God be the glory for the things He has done. Dakilang Diyos, kami nagpapasalamat sa umagang ito. Patuloy ka namin sinasambat pinupuri. Tanggapin mo aming pagsambat pasalamat sa natatanging pangalan lang ng iyong anak na si Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Hello, amen. Yan. Sabi po sa Matthew chapter 6 verse 19 to 21, sabi po doon, do not store up for yourselves treasures on earth where moths and vermin destroy and where thieves break in and steal. But store up for yourselves treasures in heaven where moths and vermin do not destroy and where thieves do not break in and steal. For where your treasure is, there your heart will be also. So, nasa gawain po tayo ng pagbabalik sa Panginoon. Amen. Sabi po kanina ni Bishop, silver and gold are not the answer to everything. Amen po ba? Na lahat ng ating mga problems, amen po ba, dito sa earth. Amen. Alam niyo po bakit tayo may pagbibigay o pagbabalik? May tithes and offering po tayo sa church. Kasi una po sa lahat, ito po ay reminder sa atin, amen, that we shouldn't value anything dito sa mundo more than God. Amen po ba? Ayan, hindi po dapat yung heart natin is occupied ng mga things of this earth. Amen. So dapat po tayo po ay filled pa rin. Amen po ba? Reminded pa rin na ang Lord pa rin yung dapat i-glorify natin with our everything because He owns everything po. Amen. Saka pa lang yung needs sa church. Amen po ba? Saka pa lang yung mga pangailangan dito. Ayun po yung una yung reminder po sa atin na yung heart ay natinitingnan ng Lord sa atin. Amen. Sabi po din kanina, diba, reminder naman po na we shouldn't worry about dun sa mga pangailangan natin, yung mga blessings natin kasi ang Diyos po natin ay buhay, ang Diyos po natin ay yung pagbigay, ang Diyos po natin ay loving and gracious sa atin. Amen po ba? So we shouldn't worry kasi bilang mga anak, automatic po ang blessing sa atin. Amen po ba? So ayan, ating pong ihanda yung ating pong mga lalagay po dun sa basket. So, reminder din po sa lahat na ayun, pwede po tayo magbigay physically o pwede rin pong online. Ayan, through BPI. Pero pag ayun po, may bayad na po ngayon yung sa online. So, ayun, pwede po tayong mag-physical na mag-abot. Ayun po. So, ayun, tayo po ay mag-pray.
Lord, salamat Panginoon sa umagang ito. Salamat God because we understood, Panginoon Lord, more and more pa na Ikaw ay Diyos na buhay. Ikaw ay Diyos ng blessings, ng miracles, Panginoon Lord. Lord, thank you God for the truth, Lord, na lagi mong ibinibigay sa amin, Panginoon, every day through your word. Lord, pagpalain mo si Bishop, Panginoon Lord, by sharing, Panginoon, yung word ngayong umaga. Thank you, Lord, sa lahat pa ng mga ginagawa mo at gagawin pa sa mga buhay ng bawat isa. And Lord, bless also, God, itong aming pong mga magkakaloob, Panginoon. Alam mo ang kanilang mga pangailangan. Help us, God, to expect from you, Panginoon, Lord, na ikaw po ang kikilos, God. Maraming po salamat. To you all the glory, thanksgiving, and praise in Jesus' name. Amen. It is your love. It is your goodness. It is your kindness and compassion that fills me up inside. It is your grace, your tender mercy. It is your presence in my life that satisfies. Tayo po lahat ay tumayo. So sa lahat na nasa online ay patuloy na tayong nag-iimbita na step by step tayo po ay nagkakaroon ng face-to-face dito sa church. Let us trust the Lord. Iba kasi yun tayo ay sumasamba sama-sama. No? Do pray that one day tayo naman ay susunod pa rin po sa ating pong protocol na dumalo ay mula 15 years old hanggang 65. So tayo po may mga dumadalo ng 60 plus. So with social distance naman dito at meron po tayo mga alcohol. Amen. Kaya if you want to be with us no this coming Pew Sunday, do pray and let us join sa ating actual worship dito sa church. Amen. So yun. Pero yung may mga edad na medyo sabi nga hindi pwede, may nararamdaman, stay at home and patuloy tayo sa online. Pati yung 15 years old pababa o 14 years old pababa. So salamat sa inyo sa panunood. Maging dito sa sanctuary tayo tumayo at tayo magpasalamat. Let us pray. Lord God, maraming salamat po sa aming pong first service. At sa pag-uwi, ingatan mo kami, maging sa mga lahat na nanonood. Panginoon, sa oras na ito, sumami ng pag-ibig ng Diyos Ama, pagkapalan ng Diyos Anak, at ang pakipisan ng Santong Espiritu. Ito po ang dalangin namin sa pangalan ng Panginoon na natin magsabi ng Amen and Amen. God bless you!